sa video na to. Pare, nandito sa Baclaran Night Market, kakain tayo ng iba't ibang murang street food dito sa Baclaran. Maghanap tayo ng mga pinakamurang street food dito sa Baclaran. Maghanap tayo ng mga mura. 50 pesos, pare, ang dami na. Masasarap. Grabe, sobrang smoking hot. Kakaiba. Chismosa ka ba? Yes po. Sige, sino buntis ngayon dito sa ano? Ayun po yung naka-orange. At exciting na street food dito sa Baclaran. Ang sarap ng sabaw. Yun talaga yung panalo. Kaya binintay natin. Chua! Well, I know what I feel. Please tell me your love is real. Baclaran is a barangay located in the northern part of Parañaque City. Kilala para sa famous Baclaran Church na maraming parokyano. At ang Baclaran Market is known for its bargains, affordable prices, and a place where Muslims, Christians, and other religions interact harmoniously. Sinasabi ng iba, chaotic daw to, crowded, claustrophobic, and not a place for the fainted heart. Pero para sa akin, mas maraming tao, mas magulo, ibig sabihin, mas maraming pagkain. Okay pare, touchdown, nandito tayo sa Baclaran ng Parañaque, alas 6 ng gabi ngayon. Paps, nandito tayo sinitawag nilang Ugbo ng Baclaran. Papansin nyo, Paps, ba't di ka na lang pumunta sa Ugbo sa Tondo? Ang masasagot ko sa inyo, number 1, ilang beses na tayo nakapunta doon. At number 2, mas malapit sa Parañaque kung saan ako nakatira. Pero Paps, ang maganda dito, 2022, 2023 ata nagsimula dito. Ginaya nila yung parang pinaksistema ng Ugbo. So basically, isang hilera siya o isang kanto na punong-puno ng different street food, from Korean food, Filipino food, Japanese food, at kahit Indian food ay mahanap mo dito. Pero ang goal ko ay maghanap ng mga murang street food na hindi lang bubusog na ating mga tiyan, pero higit sa lahat ay masarap. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa, maghanap tayo ng unang super cheap street food dito sa Baclaran, Parañaque. Kaya binintay natin. Chua! Sa first food spot natin ay may tumatawag ng aking atensyon dahil literal ay tinatawag ako ng Chinese owner nito na nagbebenta ng iba't ibang authentic Chinese Hokkien street food tulad ng napakasarap at mainit na Chinese noodles, iba't ibang klaseng dumplings, at syempre ang famous pork buns nila, at marami pa sila binibenta na Chinese ulam. Okay Pops, unang food trip natin dito sa Baclaran, meron tayong authentic Chinese food dito sa Ying Ji Food Corner. Ibang klase pare, alam mo yung itsura niya, no, visually parang karinderya, pero mga authentic Chinese food nakikita ko. May nakita akong Chinese noodles, may nakita iba't ibang Chinese ulam, meron tayo itong mga higanting buchi, meron tayo itong fried scallions or scallion pancakes, meron tayo itong siopaw. Pops, ibang klase action ngayon at o-order ako. Hello, ni hao. Ma'am, ano mga binibenta nyo? Ano mga benta nyo? 100 tatlo. Parehas doon. Satu peraso. Yang jauh fly. Tapos food. Meron noodles. Galing. Noodles. Wonton noodles. Okay? Gano'n nakatagal? Ha? How many years is your business? 30. 30 years? Yeah, 30 years. Ano to? Chicken, beef? Ito, sa pork. 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 Okay, sige, tikman ko na. Order na ako. Okay. Masarap to, masarap. Okay. Thank you. Umorder ako ng mga bestsellers nila tulad ng Chinese Mami, Buchi, Kuchay Dumplings, and their famous pork buns. Para ibang klase, sobrang dami nito. Parang naging mukbang na Chinese mukbang. Pero tikman muna natin. Punta na tayo dito sa sabaw natin. Meron tayo ditong like Chinese Mami, Hokkien Mami. So, beef brisket. Meron tayo ditong wonton. Meron tayo ditong parang pechay. Tingin tayo sabaw. Nice. Diretso sa lalamunan ko yung anghang. Just a clear beef broth na medyo spicy. Ang sarap ng kaldo. Ang sarap, malinamnam. Okay, definitely mabawang din siya. So makikita mo may beef brisket. Ito, look at the chunks. May pechay tayo dito. May flour noodles tayo sa ilalim. Sige, gawin ko. Okay, syempre, lagyan natin ng konting chili. Konti lang yan. Mga 3 scoops. Pasaluin natin. Pati may baka na may noodles. Look at that. Look at this, pare. Cheers! Ang sarap nun. Ang anghang din nun. Oh, nice. Ang sarap ng sili. Sobrang Chinese talaga. Parang papuntang Sichuan na. Nakakaliti sa ilong. Pero noodles natin lambot lang. Hindi gano'n chewy. And then that beef brisket. Sobrang lambot. Di na kailangan ng effort ng ngipin mo.
Unang pagkain pa lang to, pero parang gusto ko na ubusin. Sige, try natin tong wonton nila. Dumulas. Cheers. Parang typical na frozen dim sum, pero masarap, bagay siya sa noodles. Alam mo, to be honest, ang sarap ng sabaw. Yun talaga yung panalo. Okay, punta tayo sa buchi natin. Look at that. Oh, nice ube. Oy. Simple lang eh. Nandun yung parang mantika sa labas. And then may konting lutong, may konting flakiness galing sa sesame seeds. And then you have the very sticky, chewy na inside. And then, that ube feeling, hindi lang siya basta-basta ubing-ube talaga. This is highly addictive. Bigyan natin ng chili itong shark fin ata to. Panalo talaga yung chili nila. Next natin, ito yung best sellers nila. Meron tayong kuchay pancake. Tapos itong pinaka-siopaw nila na pork. Mainit pa. Oh, nice. Look at that. All of that fresh kuchay na bagong luto pa. Look at this, pare. Look at all of that oil. Sobrang bagong luto pa. Actually, saturated na siya ng mantika. Pero sige, yun na ata nagpapasarap nun. Tikman natin. Wow, masarap. Una sa lahat, hindi gano'ng heavy. Yung pinaka-batter niya, yung pinaka-pancake. There's a thin na may konting lutong, may konting chewiness, and then all of that fresh na parang scallions yung lasa. Pero kuchay ito, ang sarap lang din talaga. Sobrang moist ng pinaka-kuchay. Ayan, nilagyan ko ng chili. Okay, last natin. Meron na ditong pork bun, siopaw. Buklatin natin. Grabe. Ang solid ng ilalim niya. Sobrang tigas. Halatang malutong. Okay, look at that. All of that meat. Parang floss na siya, pork floss. Tikman natin. Alam mo, tatanungin mo ngayon, feel ko wala ako sa Baclaran ngayon. Feel ko wala ako sa Parañaque. Nilipad ako sa China para kumain ng authentic Chinese food. These are all amazing Hokkien food, pare. Sobrang fluffy niya, as in, ang lambot. Parang pwede siya tumalbog. And then yung outer layer or the bottom layer, rather, sobrang crispy na matigas. And then that flavoring, and then the pork flavoring parang asado lang na. And then yung flavoring ng pinaka-pork parang asado lang din na mas toyo. Paps, unang food spot pa lang to, pero heavy na agad. Heavyweight na agad yung mga nakain natin. Ibang klase itong pagkain sa Yingji Food Corner. Kung dadaan kayo sa Ugbo, it's a must na induman dito. Anyway, isa pang kagat, then proceed tayo sa next food trip dito sa Baclaran, Parañaque. From China, let's go to India, or specifically, ang kakainin natin ay Indian Bangladeshi street food. Nandito tayo sa Kazi Biryani House, kung saan obviously biryani ang specialty nila. Umorder din ako ng iba't iba pang sikat na specialty nila. Tara, kumain na tayo. Boom! Pare, next food trip natin from China, lumipad tayo sa bansa ng India. Look at this, pare. Pani puri, paratha, and chicken biryani. Simulan natin sa favorite Indian street food. Ito ang pani puri. Makikita mo. Ako lang ba? Itlog ba yan? May konting mashed potato, may cucumber. Tapos, parang may tomato siya. So, meron tayo ditong tamarind sauce. Lagyan natin, o tamarind chutney. Lagyan natin ng konting chili. And then, diretso na sa bibig ko. Pili ko nalamigan siya ng konti kaya medyo hindi na malutong. Pero may konting lutong pa rin. Pero let's go sa pinakalaman niya. Nakapunta na ako India, marami akong tikman na panipuri doon. Malaysia, Singapore, o kahit sa Dubai, may mga panipuri. This one medyo Pinoy style. May itlog, may cucumber, na walang cucumber naman sa ibang panipuri. Pero okay lang din siya. Actually, okay din siya kasi parang medyo mare-refresh na. Okay, iba-iba yung klase ng panipuri. And especially this one, medyo hindi siya Indian, Bangladeshi style siya. Alam mo, bigyan pa natin ng isang tikim. And then, ito yung pinaka-nagpapalasa. Itong tamarind sauce. Medyo sour siya ng konti, may konting tamis na may konting mint. Lagyan natin ng chili. Then, diretso sa bibig ko ulit. Just, explosion of flavors. Uy! Sabi na yun. Oo, may itlog. Mga shredded boiled egg. First time kumakain ng boiled egg sa loob ng panipuri. Punta tayo next dito sa ating paratha. Sige, kuha ko dito. Mainit-init pa. Bagong luto pa. Lagyan natin sa ating chicken stock or chicken curry. Oh, look at that. Alam mo, amoy pa lang,
Halatang masarap na. Cheers! Ang sarap ng curry. May konting anghang. Chicken stock most likely meron din yun. Yung din yung parata natin. Chewy lang din, mainit pa, may konting flakiness. Kung anong gusto mo sa parata, mahanap mo dito. Oh, sarap niya, manghang talaga siya. In fairness, hindi siya pang Pilipinong anghang, manghang talaga siya. Okay, next natin, ito yung main event, chicken biryani. So, may pang good for 3 na rice dito. Meron tayong chicken dito. Ha? Kalamansi. Malalaman mo atang Pilipino talaga dahil may kalamansi. Sige, try natin patakan. Sige, and then, tikman natin yung kanin lang muna. Okay. Okay, not too on spiciness. Not too on spiciness at hindi rin siya mas spice in terms of herbs and spices. Pero, yeah, malambot yung kanin. Puno ng konting fragrance. Pero, I mean, it's a decent kind of biryani. Gawin natin, ito na yung magic. Lalagyan mo daw ng garlic sauce. Okay para siyang paste. Alam mo nung kabataan natin, parang ganun yung texture niya. Tayo ng chicken dito, dahil chicken biryani siya. And then kuha tayo ng medyo may sauce. Tingnan natin kung nag-upgrade yung lasa. Cheers! Para siyang garlic sauce sa shawarma na mas maalat at mas matapang. Matapang yan. Matapang. Like, hindi matapang na matapang siya sa alat. Parang gano'n. Basically, kung nilalagay mo sa shawarma, matatanungin mo, mas okay sa akin na wala na lang yung pinakasos dun sa kanin. Yung biryani itself, masarap na naman din. Feel ko, o baka na dapat konti lang. Siguro mga 2 sprinkle lang nung pinaka-garlic sauce. Pero yung manok natin, malasa, malambot. I mean, this is a decent biryani for its price. Like, magkano ba yun? 180 pesos ba? 150 pesos. 150 pesos lang. Yung sinasabi ko dito sa Ugbo sa Baclaran, isipin mo kanina, nasa China lang tayo ngayon, nasa India o parang Bangladesh na tayo. Pero excited pa ako maghanap na ibang paklaseng street food na mahanap natin dito. At tingnan natin kung gaano kalaki yung variety ng street food dito sa Baclaran. Okay, next food trip natin, nandito tayo sa Chismosa Ate. Ang unang tanong ko sa'yo, chismosa ka ba? Yes po, number 1. Ano? Number 1 pong chismosa. Sige, sino buntis ngayon dito? Sa ano? Ayun po yung naka-orange. Sabi Pero Pops, bukod sa chismis na bibigay niya sa inyo, meron talaga tayo dito iba't ibang cheesy na pagkain. Ate, anong mga putahe niyo dito? Ito po, chicken alfredo sir, bake mac po, lasagna, at iba po sir. May pesto pasta po yan sir. Alam mo, feel ko wala ganong kumakain sa inyo eh. Kasi gabi na po. Hindi, kasi ubos na eh. Anyway, sige ate, kung sasabihin mo ano yung dapat itry ko. Yung lasagna po talaga sir ang bestseller namin. Yes po. Ubos na talaga. Siguro order Yung ng alfredo po. Yes po sir. Okay, anyway, ma'am, ano pangalan niyo, madam? Eden po, Eden cheese. Miss Eden, ha? Eden cheese. Nagjo-joke. Eden, cheese talaga yun ah. Yes po. Eden talaga pangalan Yes mo. po, Eden. Ang gulo ng mic ko, no? Anyway, ate, maraming salamat. Thank you din po sir. Dito sa Chismosa, literally cheesy talaga. Dahil bukod sa sarit-saring cheesy pastas and dishes, ay lalagyan pa yan ng extra cheesy, extra creamy Chismosa sauce. Alam mo, gusto ko muna tikman yung Alfredo nila. Okay, medyo na-solidify na siya. Mukha na siyang cake, to be honest, or visually. Okay. So, may pasta noodles tayo dito, round pasta noodles. Tapos kuha tayo nung chicken. Saan may chicken nila? Hindi ko na makita. Ayun, chicken ko. Oh, nice. Sarap. Alam mo, to be fairness. Alam mo, in all fairness, malamig na siya dito sa mainit, pero masarap pa rin. Just ultra rich, creamy, definitely cheesy. Ang maganda dito, cheesy yung pinakbutay, tapos dinagdagan pa nila extra layer of cheese. Oh, nice. I mean, very decent. Ang sarap. Parang ito yung luto ng tita mo na medyo madaldal. Tuwing Pasko, alam mo, panigurado may tita kang ganun. Yung medyo makwento. Yung sabihin ko, oy, tumaba ka. Oh, kailan ka mag-aasawa? Parang ito yung luto niya. Parang ganun. Yung chicken niya, maraming karne na rin. Maganda dito, 70 pesos lang. Masarap ha? Masarap sa masarap. Ito yung pinagmamalakan ni Ate Eden. Ito yung kanilang lasagna. Just like a blanket of cheese. Naliligo yung lasagna natin ng keso.
Ang sarap nun. I mean, hindi naman siya yung parang like high quality Italian style lasagna. Pinoy style lasagna, may konting katamisan, tomato sauce nandun. Definitely sobrang cheesy, and then may mga karne, may mga giniling ng baboy, and then yung pasta natin, ang lambot lang din. Alam mo, natatawa ako, mag-i-alin sauce nyo, panigurado kita mo halos ubos na, so malamig na to eh. Pero masarap pa rin. Isipin mo pa kung bagong luto, medyo mainit. Siguro, ganito talaga magmahal ng isang chismosa. Ang natutunan ko siguro sa kabilang buhay, magmahal ka ng chismosa para masarap lagi pagkain mo. Anyway, Paps, di pa na natapos food trip natin dito sa Baclaran Night Market. Proceed tayo next food trip. Next food trip natin. Pare, I've come across of this pastil shop. Alam mo, dito sa Metro Manila, naglaganap na ang iba't ibang pastilan. Tama ba yung term ko? Pastilan. Pero nanggaling na ako ng Marawi, nanggaling na ako ng CDO ko saan tanyag din yung mga pagkain na tinatawag nilang pater. Pero dito sa Manila, pastil. Dito, pansin ko, no, ang pinaka-common na pastil, chicken, may beef pastil, may tuna pastil, pero dito ang daming unique na flavor. Meron silang vegetarian pastil, meron silang adobong dilaw sa pastil, meron silang chili con carne pastil, meron silang spicy orange chicken pastil, katulad nito. Ito yung spicy orange chicken, meron tayo ditong adobo sa dilaw. Sige, interesting tong adobo sa dilaw. Marami na rin yung serving, ha. So makita mo, isang mahabang rectangular na parang tulay yung kanin nila. Tapos kuha tayo dito, mainit-init pa. Okay, nagigets ko yung adobo sa dilaw. Niluto ng nanay ko to eh. Sarap. Ang sarap. Sobrang peppery. Sobrang moist. And shredded chicken, ang lambot. Ang sarap nun. Mabawang. Sobrang mabawang. And yung kanin natin malambot na medyo mamasa-masa. That's what I like, pare. Ang sarap. So, Paps, maniwala ka. Malasa, malasa. Magkano lang to? 50 pesos, pare. Ang dami na. Saan naabot 50 pesos mo? Yung hotdog sa 7-Eleven, magkano na? Parang dalawang kanin na nga yung serving niya eh. Pero, yung adobo sa dilaw, panalo. Try natin to. Spicy orange chicken na pastil. Kakaiba. So, itsura niya, visually, yeah, orange siya. Sige, kuha tayo ng kanin dito. Kuha tayo ng generous amount ng orange chicken. Okay. Ang in-expect kong orange chicken, parang yung medyo ka-flavor profile ng orange chicken sa Panda Express. Pero ito, orange chicken, kulay niya orange, pero lasa niya parang menudo or parang afritada. Orange siya dahil sa kulay, pero hindi mo magrereklamo, pare. Masarap siya. Para siyang afritada shredded chicken. Anyway, Paps, ibang klase lang dito sa Ugbo, sa Baclaran. Dami mong matatagpuan na hindi mo akalaing mahanap mo dito. Katulad nito, pastil, pero kakaiba. Anyway, isa pang cheers. Then proceed tayo sa next food trip natin. Okay, last food trip natin. Nandito tayo sa Chef Duay. Kuya, ikaw ba si Chef Duay? Hindi po, ako lang po yung tagaluto rito. Pero chef ka rin? Apo. Tama. Kuya, anong linuluto mo ngayon? Yang chow fried rice po. Yang chow. Nakakailang plato kayo ng yang chow kada araw, tingin mo? Isang kabanpot kalating bigas yan. Isang bigas? More than one sack of rice. Anyway, Pops, makikita mo dito, Kuya, master na master niya na yan eh. Nakikita ko na lang din, may halo-halong recados na. So, nakalagay siya sa high fire wok para matunaw talaga lahat ng ingredients. Sumama dun sa kada butil ng kanin. Anyway, o-order na ako dahil maliletsyon na ako dito at matutunaw lahat ng tabako. Anyway, pare, tara! Pagkatapos maluto ng ating yang chow dito sa Chef Duwais, ay kailangan na natin umorder ng mga masasarap na ulam na kapartner nito tulad ng Crispylicious Putok Batok Bagnet, Chef Duwais Style Fried Chicken, Modern Style Putok Batok Pork Sisig, at ang kanilang Honey Glazed Fried Chicken. Halika, ubusin natin lahat ng mga to. Boom! Heto na yung ating last food trip. Ibang klase, parang magmamakbang tayo dito ng iba't ibang actually, Filipino street food siya, pero this looks insane. This looks amazing. This looks very colorful sa mata. So,
So meron tayo dito siyempre bestseller nila dito sa Chef Duwais, yung Yang Chow nila. Since 2022, isa sila sa pioneer ng pinaka-ugbo market sa Baclaran. Sige, look at this. Binigyan tayo ng mga pang for family portion. Pero sige, tikman natin to. Walang gusto mo sa Yang Chow? Yun na yun. I mean, you can taste definitely the egg. And then you have the wok hei aroma. Nice. And then yung peas nandun, may konting carrots. No, simple lang. Pero masarap. Tikman natin tong honey glazed chicken nila. Ayan, kuha tayo. Oh, wow. Parang kumakain ng candy. Nag-caramelize na yung pinaka-sauce niya na matamis. Okay. Pero may konting... Pero, in all fairness, malutong pa rin siya. Soy sauce flavor yan doon. Very sugary, definitely. Alam mo, feel ko parang kakain ng breaded na tocino. Next natin, punta tayo sa sisig nila. Patakan natin ng calamansi. And then, kuha tayo dito. Gusto ko maraming sibuyas. Lagay natin sa Yang Chow natin. Lagay sa Yang Chow natin. Cheers! Tataba ako sa ginagawa ko. I mean, mataba na ako dati. Nakabalik ko sa ating form ko. Filipino comfort food. Yun lang din talaga. Yung bagnet natin, basically, hiniwa nila, chinap nila sa small cubes, and then nilagyan ng mayonnaise, nilagyan ng maraming sibuyas, nilagyan ng maraming green chilies. And then perfect partner with that yellow Yang Chow. Parang gusto ko ng malamig na Mountain Dew. Parang gusto ko ng malamig na beer. Pero hindi ko gano'n nainom. Kaya medyo imposible mangyari yun. Meron dito iba't ibang condiment section. Nakuha ng suka. Konting chili. Konti ba yan? Then kuha tayo dito ng bagnet sisig. Lagyan natin sa suka natin. Ano? Ito kung pwede mareklamo. Ito yung pagkain na sa night market, hanap-hanapin mo talaga. Like, kasama mo, shotang mo, kasama mo yung nililigawan mo na baka hindi ka sagutin. Pero okay lang din dahil kumain kayo dito sa Chef Duwais. Next natin, punta tayo dito sa fried chicken nila. So parang alam mo, dalawang besto linuto eh. Parang in-steam muna siya, o hinap-cook and then prinate ulit. Pakita natin. Let's have a juicy check. Oh, nice. Grabe, sobrang smoking hot pa siya na sobrang juicy. This looks insane. I'll go for the legs. Masarap tong Thai, pero I'll just go for the legs. Pops, pawis na pawis ako. Pero wala akong pake. Ang sarap ng pagkain dito sa Ugbo Market ng Baclaran. Cheers! Wow! Sobrang lambot. Full of the bone, literal pare. Full of the bone. Sobrang mausok pa. Ang init. And then, in all fairness, parang siyang may 5 spice. Hindi siya basta-basta fried chicken, parang may 5 spice siya. Yung balat natin, it's crispy, pero malambot pa rin. Ito bandang to, mukhang masarap. Ganun sisisi. Try natin to, may spicy Yang Chow din sila. Sige, kuha tayo. Alam mo, itsura niya palang visually, oo nga, mukha siyang spicy. Kuha ko na may sili. Baka sabihin nyo, weak shift ako eh. Uy. Baka tinatry ko kung gumugapang yung anghang. Hindi naman. Pero oo, iba yung lasa niya. Actually, parang mas masarap to. Tapos, tignan mo to yung lechon kawali natin. Itsura pa lang, nakakatakot na. Sige, kuha tayo. Dapat na maging papel sa sobrang lutong nun. Hindi ko na gano'n na nararamdaman dahil ang lutong na rin. Flavoring, simple lang. Inasinan lang yun pero doon sa pagkaluto, yung lutong niya, yung juiciness niya, yung fattiness, yung oiliness niya, yun yung nangingibabaw para sa akin. Lagyan natin ng konting suka at chili. Lagyan natin sa Yang Chow natin. Sundan mo pre lagi ah. Lagyan natin ng Yang Chow fried rice. Yung utak ko ngayon punong-puno na ng mantika galing dun sa pinaka-fryer nila. Pero okay lang naman, minsan-minsan lang din naman. Parang feel ko, wala ako sa isang kanto kainan. Nasa isang tanyag na Chinese restaurant ako.
Alam mo, hindi ko akalain dito mismo sa syudad ko. Alam mo, pag sinabing Parañaque, konti lang din yung mga kainan na parang sasabihin mong, uy, original na Parañaque. Siguro, Matis Tapsilog. Actually, Matis Tapsilog. Tsaka Matis Tapsilog, yun lang eh. Sorry tiga Parañaque, pero yun lang talaga pinakaalam ko. Pero maganda na, since 2022, nagtayo sila ng isang street food night market na kahit pa paano magkikater sa maraming customers. Like may Indian food, may Bangladeshi food, may Chinese food, may Filipino food. Parang, uy, pupunta ka ng Parañaque, meron ka ng bagong pupuntahan. Anyway, Paps, last bite tayo. Okay pare, dito nagtatapos sa ating isang malupit na food trip ngayong gabi dito sa Ugbo Market, dito sa Baclaran. Alam mo, ito humble suggestion ko lang, feel ko, deserve nitong Baclaran Night Market na hindi matawag na Ugbo. Like, dapat meron silang sariling pangalan, siguro Baclaran Night Market o kaya kainan sa Baclaran, parang gano'n. Suggestion ko lang naman, kasi maganda. Like, sige, medyo pinattern siya sa Ugbo. Pero may mga sariling kainan dito na hindi mo mahanap sa Ugbo. Kung dada ka sa Parañaque, dada ka sa Baclaran, sa must try dumaan dito sa night market nila. Likod lang ng simbahan. Uy, maraming salamat sa panonood si Chewy. Dito sa Baclaran Night Market, nagsabi, stay safe, it's a good night and good. Bang! Whew! Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Simulan natin. Okay, next. Nandito tayo sa Chef Duday. Tama ba? Duway po. Chef Duday. Akala ko Chef Duday. Isa pa. Sino si Chef Duday? Duday pala, kasama ko sa Dubai. Sorry. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Simulan natin. Para siyang... malalaman muna sa Parañaque ka. Dahil maya't maya. Parang kada 10 minutes may aeroplanong dumadaan papuntang Naiya.